workplace. If the church is a hospital, na po, nasabi nito ba, pasin daw po natin, kung ang simbahan ay eskwelahan, kung ang simbahan ay palengke, kung ang simbahan ay lugar ng trabaho, kung ang simbahan ay ospital, lahat ng tao pupuntay ng simbahan eh. Tama po ba? Kasi bakit? Makikita natin na kailangan natin ang simbahan. Na po, kung gaano kahalaga ang pag-aaral, eskwela, pupunta tayo. Na po, kung gaano kahalaga yung pamamalengke, kung gaano kahalaga ang pagpunta sa trabaho, mahalaga ang trabaho. Kung gaano kahalaga ang pumupunta sa ospital kapag ikaw ay may sakit, no po, lalong mas mahalaga ang pumupunta sa simbahan. Amen po ba? No po, sapagkat, sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, church is just not an option today. Whether we go or not, no po, nasabi ng mga kapatid, dapat ang simbahan, hindi siya option. Kung pumunta ka ba ng simbahan o hindi, dapat ilagay mo sa iyong kaisipan, kailangan ko pumunta sa simbahan. Bakit? Kasi kailangan ko ang salita ng Diyos. Kailangan ko maglingkod. Kagaya na sinabi ni King David, ano ba? Sabi ni King David, Psalms 122, verse number 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Masaya po ba kayo pumunta ng bahay sa bahan? Sa mga bisita. Masaya ba kayo nakapunta dito, nakapasyal? Di ba? Nasabi ni King David yun, hari na, yung kilalang tao, yun makapangyarihan na tao, pero siyempre nasisiyahan, every time na sinasabi ng mga tao, na mga kasama niya, tara punta tayo ng simbahan. Bakit masaya si King David? Kasi alam niya, siya maglilingkod sa Diyos. Siya aawit para sa Panginoon. Siya gagawa ng mga bagay-bagay para magiging kasiyahan sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, kailangan ka maging magalak, kailangan ka maging masaya. No, na ikaw ay sabihin natin na talagang na pag nasahin mo sa iyong puso, na talagang maglingkod ka sa Panginoon. Ano pa sabi ni King David, Psalms chapter 27, verse number 4, no po, one thing have I desired of the Lord, that I will seek after, no po, that I will dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Could you imagine, ano sabi ni King David, no po, yung pagnanasa niya sa kanyang puso, no po, na siya ay sasaliksikin niya ang Panginoon sa kanyang buhay, no po, na siya ay manahan, no po, pumunta siya doon sa bahay-sambahan ng Panginoon sa lahat ng kanyang araw, ng kanyang buhay, para makita ang kagandahan ng Diyos, no po, at para tayo patuloy na humingi ng mga bagay-bagay na kailangan po natin sa ating mga buhay. Yun po yung reason, mga kapatid, na dapat ang tao pumunta ng simbahan, hindi lang pumunta sa eskwelahan, hindi lang pumunta sa palengke, hindi lang pumunta sa trabaho, hindi ka lang pumunta doon sa sabihin natin mga ospital. Kung hindi dapat, mas lalo tayong pupunta dito sa bahay-sambahan. Kaya nga sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, Ecclesiastes chapter 12, ano yung pinaka-conclusion? Na po, anong kailangan pakinggan ng tao? Na po, fear God and keep His commandment. Ano dapat ang pinaka-kailangan gawin ng tao? Na po, ang pinakatapos-tapusan ng mundo, ang pinakatapos-tapusan ng tao na kailangan maunawa niya sa kanyang buhay, magkaroon ng takot sa Diyos. Pastor, bakit tayo matatakot sa Panginoon? Di ba dapat matakot tayo kay Satanas? Tama po ba? Ano ba yung ibig sabihin ng fear doon? Sabi niya, fear God. Pag sinabi kasing fear God, mga kapatid, ang ibig sabihin paggalang. Kailangan ka daw magkaroon ng galang sa Diyos. Pastor, paano natin mapapakita ang paggalang natin sa Panginoon? Yung simple lamang na pagbibigay natin siya ng uunahin natin siya sa ating buhay. Kagaya ni sinabi ni Sister Joyce, kailangan niya i-priority ang Panginoon. No po, kailangan niya sundin ang Diyos sa kanyang buhay. No po, the fear in this context doesn't mean terror, but a deep respect and reverence for God's power and authority. Yun po ang ibig sabihin ng fear. Hindi matakot ka sa Diyos. Hindi nakakatakot naman ang Panginoon. Hindi. Gagalangin ko Diyos. Kailangan ako mag-aayos. Kailangan ako magtitino. Tama ba? Kasi bakit? Kasi nga, kailangan kong galangin ng Panginoon. Ako'y nabubuhay dahil sa kagustuhan ng Diyos. Tama ba? Kaya dapat tayo maglingkod na may katapatan. Maglingkod tayo ng tamang puso. No po? Ano ba mga kapatid? Nasabi ng Panginoon, yung sabi niya doon sa verse number 13, God, for everything, sabi ng Panginoon, ilalagay tayo sa paghuhukom. No po? Kanina, umawi si Sister Joyce. No po? Tagal-tagal niya na sa simbahan. Pero bakit pa siya sabihin natin nanginginig? Di ba yung mic nung ginawa ka ni Sister Joyce? Ayaw na. Ayaw na? Tama? Nakita niyo ba, Brad? Nanginginig na. Pero matagal na siya sa church.
Tama? Matagal sa church. Basta bakit pa siya kinakabahan? Eh, yung mga kaharap niya lang tao, mga bata lang eh. Tama ba? Yung mga kaharap lang, bisita. Pero bakit siya kinakabahan? Bakit siya kinakabahan? Kasi nga, siya ay naglilingkod sa Panginoon. Kailangan niya mailagay yung best niya. No po? Kasi alam niyo ba mga kapatid, yung mga tumatayo dito, manginginig niya eh. Bakit? Kasi nandito yung presensya ng Diyos. No po? Nandito yung sabihin natin yung pagkilos ng Panginoon. Kaya bagamat matagal na, pero bakit pa rin nandun pa rin yung kaba? Nandun pa rin yung minsan na talagang kinakabahan ka. Hindi po ba alam kami? Ako po, kahit na pastor na, kinakabahan pa rin. No po, noong last Sunday, after nun, nag-preach ako doon sa Malibao. No? Sa church anniversary doon, di ba? Mabilis na lang yung service natin. No po, tapos nag-preach ako doon. No? Tagal ko ng pastor, pero pag-preach ako doon, kinakabahan ako. Bakit ako kinakabahan? Kasi nga, ang daming tao eh. Pero hindi yun eh. No po, kasi nga, ikaw ay inihiyaan. No po, na ikaw ay magpapagamit sa Diyos. Na kailangan mapigay ko yung aking best. Dapat hindi ko mapa-impress ang tao, mapa-impress ko ang Diyos. Amen? Kaya nandun yung kaba. Ay di ba tayo karapat? Dapat hindi naman tayo magaling. No po, hindi naman tayo sabihin natin worthy. Pero isa tayo sa pwedeng gamitin ng Diyos. Di ba kakabahan? Hindi ka naman perfect. Ang dami natin kamintasan. Tama ba? Pero tayo ginagamit ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid sa buhay po natin, kailangan natin maunawa yung fear. Let us fear God. Sabi niya dyan mga kapatid, let us hear the conclusion of the whole matter. Ito daw, pansinin natin. Ang buhay natin, dapat anong kailangan natin gawin? Magkaroon ng takot sa Panginoon. Senyales na ikaw ay nagkakaroon ng takot sa Diyos kapag every Sunday pumupunta ka ng bahay sa bahay. Anong ibig sabihin? Willing mong iwan ang iyong ginagawa. Willing mong iwan ang iyong paglalaro. Di ba? Willing mong iwan ang iyong paglalabada. Willing mong iwan yung trabaho mo. Kahit nasasahod ka pa ng pera, pero gagawin mo, uunahin ko muna ang Diyos. Di ba? Bagamat masarap matulog. Di ba? Dahil pagod tayo, kaya minsan gusto natin lagi natutulog. Pero tayo babangon, bakit? Kasi nga, dapat mong paglingkuran ng Diyos. Gagalangin ko ang Panginoon. Hindi ko unahin ang pagtulog. Hindi ko unahin anumang bagay. Uunahin ko muna ang Panginoon sa buhay ko. Yun po ang ibig sabihin mga kapatid ng fear God. Na po, i-recognize mo ang kapangyarihan ng Diyos. I-recognize natin ang authority ng Panginoon. Di ba? Ano ba yung word ng authority? Sino yung pinakakailangan? Sino yung kailangan sundin? Authority. Tama ba? Dito may authority mga pulis. Pag hindi ka sumunod sa pulis, ano mangyayari? Makukulong ka. Tama ba? O ganun din sa Diyos. Na po, kailangan natin sundin ang Panginoon. Kailangan natin sa paglingkuran. Bakit? Kasi nga tayo nabubuhay tayo sa Kanyang kagustuhan. Kung kaya dumating yung punto, sabi ng Panginoon, lahat ng hindi magsisimba, kukunin ko na ang buhay. Pamamatay. Sa tingin nyo, meron kaya tao hindi magsisimba? Kunwari, pinutos ng Panginoon, sige, every Sunday, lahat ng hindi magsisimba, papatayin ko. Sa tingin nyo, meron pa ba mag-absent? Wala na. Kasi bakit? Pag di ka nagsimba, mamamatay ka eh. Tama? Pero hindi ginagawa ng Diyos yun. Pero sa totoo lang mga kapatid, dapat ganun ang kaisipan natin. Kasi bakit? Kapag hindi tayo nakakapaglingkod sa Diyos, may kulang. Ano yung kulang? Paglapit sa Panginoon. Na po, pagkikinig na salita ng Diyos. Pagbibigay papuri para sa Panginoon. Kaya dapat mga kapatid, huwag natin i-miss yung Sunday. Sunday is always a special day. Diba? Ang linggo po ay laging special na araw sa paningin ng Diyos. Minsan nakala natin special day lang kapag may okasyon, kapag may handaan, kapag may kainan, kapag may mga bisita. Di po. Every Sunday, it is a special day to the Lord. Special day ang Sunday kasi bakit? Ang sabi ng Panginoon, every Sunday, magtipon yung mga mananampalataya. Di po ba tayo, iba't iba yung lugar natin, mga tahanan natin? Iba't iba eh, malalayo. Pero every Sunday, anong ginagawa natin? Nagpiprepare tayo, bumabangon tayo, kumakain tayo, nagbibihis tayo. Tapos anong gagawin? Tayo ay magtitipon sa bahay-sambahan ng Diyos. Na po, kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, excited ng Diyos every Sunday. Bakit? Kasi magkikita niya tayo sa simbahan. Magkikita niya si Sister Jasmine. Di ba? Magkikita niya si Sister Kayla. Na po, si Patricia. Lahat ng bawat isa nandito. Na po, handang maglingkod. Handang gawin ang mga bagay-bagay para magbigay kasiyahan para sa Panginoon. Kaya tanong sa oras nito, kayo, sino gusto yung pasiyahan? Sino gusto yung pasiyahan? Ang tao o ang Diyos? Dapat ang Panginoon. Tama ba?
Dapat ang pinasisiyan natin, mga boys, hindi yung mga sisters. Ako papapogya mo. Diba? Ganyan ba? Ganyan, no? Ako sumbong ko talagang ganyan mo pa, no? Yung mga girls naman talagang, ano sila? Diba? Kukuha ng ano, alam niyo ba yung Mertailet? Yung Mertailet, di ba? Gaganyan mo sa ano. Di ba? Dati kasi walang pambili ng lipstick eh. Alam mo yung lipstick? Di ba? O, Mertailet na lang. Para pumula yung ano. Labi. Di ba? Pero alam niyo ba mga kapatid, dapat hindi ka magbibis ng maayos para mapasing ka ng mga lalaki. Di ba? Mga girls, hindi kayo magbibis ng mga gagandang. Ipopormahin nyo yung sarili para pasinin kayo ng mga kababaihan. Hindi. Dapat kayo mag-ayos. Bakit? Kasi nga kayo maglulungkot sa Diyos. Kasi nga kayo magpupuli sa Panginoon. Kasi nga mga kapatid, tayo haharap sa Panginoon. Gusto nyo po bang kaharap ang pangit? Ha? Harapin nyo nga yung katabi nyo. O, di ba? O, ayaw nyo ng katabi yan. Kasi ayaw yung kaharap yung pangit. Tama ba? Di ba? So, ganun din sa Diyos eh. Ang gusto kasi ng Panginoon, dapat nag-aayos tayo. Di ba? Yun ang reason, every time na tayo nagsasamba, nag-aayos tayo, pinaghahandaan natin, no, po talaga naliligo tayo talagang, nagbibis tayo ng maayos. Bakit? Kasi gusto natin umarap tayo sa Diyos na maayos. Amen. Amen po ba? Amen. Pero take note, hindi lang sa panlakas. Kailangan pati sa loob. Amen. Kasi minsan may mga tao sa labas lang maganda. Sa labas lang gwapo. Pero ang ugali, gwapo. Right. Amen. Di ba? Sa labas, gwapo. Pero ugali, gwapo. Di ba? No? Ano yung mga babae, ano? Di ba? Ugaling maldita. Di ba? Sa labas, napakaganda eh. Pero ugali naman maldita. Pero sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi na sa labas, pinagaganda natin dapat higit sa lahat. Pagandahin natin ang ating Amen. na po, could you imagine mga kapatid, ito nga lagi namin sinasabi, ang pangangalan ng salita ng Diyos, isa lang, simple lang, para sa lahat. Pero bakit yung iba nabibless? Pero bakit yung iba kumikilos na unawaan nila, yung iba naman hindi nila unawaan? Bakit? Kasi nga hindi nahanda ang kanilang puso. Amen. Ang puso nila puno ng ugali, puno ng tampong, puno ng inggit. Di ba? Sa tingin nyo, mabibless ka ba kung naiinggit ka? Mabibless ka ba? Nang pamaunawaan mo ba sa salita ng Diyos kung puno ka ng galit? Mabibless ka ba mga kapatid kung maglilingkod ka, ang dami mong hinihingi? Di ba dapat ang gawin natin mga kapatid, i-prepare natin ang ating puso? Kaya like yung sinasabi, take note, Sabado ngayon, Linggo bukas, kailangan tayo maganda. Kailangan i-prepare natin ang ating sarili. Kailangan pasandalin natin ang ating sarili. Bakit? Kasi aharap tayo sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng fear God. Na po, mahalin, patakot tayo sa Panginoon. Na po, ano ba mga kapatid? Number 2, keeping God's commandment. Na po, yung bang itago mo yung kautusan ng Diyos. Mahalin mo ang kanyang mga salita. Na po, kaya sabi dito mga kapatid, dalawang kautusan lang ang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Fear God and keep His commandments. Matakot ka sa Diyos at ang kanyang mga salita, itago mo. Ilagay mo sa iyong sarili. Ipamuhay mo. Na po, ano bang ibig sabihin mga kapatid ng keeping His commandments? Emphasize that keeping commandments is not just na po, passive knowledge, but active obedience to God's law in all aspects of life. Hindi lang basta alam ko ang salita ng Diyos. Yung iba sabi niya, pastor, memorize ko salita. Memorize mo nga. Pero tanong, sumusunod ka ba? Sabi niya dyan, sa ating pinag-aral, mga kapatid, hindi mahalaga. Yes, alam mo nga. Pero tanong, ino-obey mo ba? Handa mo ba sundin? Handa ka bang sumunod? Handa ka bang makinig? Hindi pa galingan sa simbahan. Ang tinitin ng Diyos, yes, marunong ka nga. Yes, magaling ka. Yes, alam ko. But the question is this. Handa ka bang sumunod? Handa ka bang magpasako? Handa ka bang sabihin mo, yes, Lord? Ano gusto yung sinasabi sa pay? Yes, Lord o no, Lord? Yes, Lord. Ha? Kaya nga may awit yun eh. I say yes, Lord, yes. Di ba? To your will and to your way. Say yes. Di ba? Saan kayo mag-yes, mga boys? Yes to drugs? Ha? Di ba may nakasulat? Yes to God, no to drugs. Tama, nakikita niyo sa mga labas ba? Yes to God,
No to drugs. Di ba? Dapat sa Diyos tayo mag-yes. Tanggihan natin yung droga. Sa Diyos tayo mag-yes. Tanggihan natin ang sugal. Sa yes tayo, mag-yes tayo sa Diyos. No, mag-no tayo sa libot. Di ba? Mag-yes tayo sa Panginoon. Mag-no tayo sa pagkakaaway-away. Yun na nais sa Diyos eh. Di ba? Mag-yes tayo sa Panginoon. Mag-no tayo sa katamaran. Na po? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat daw tayo, mas piliin natin ang Diyos sa buhay po natin. Kaya sabi ng Panginoon, it's all about obedience. Yes, kailangan mo malaman ang salita ng Diyos. Pero hindi lang puro dito. Na po, hindi lang puro dito. Dapat ina-apply mo. Matuto ka sumunod. Matuto ka mag-obey. Ang galing-galing mo nga, hindi ka naman sumusunod. Walang kwentang kagalingan. Takpuan ka nga, hindi ka naman marunong sumunod. Walang kwentang kagalingan. Di ba? Aga-aga mo pumapasok sa simbahan, aga-aga mo ay sa eskwelahan, aga-aga mo. Hindi ka naman sumusunod sa guro. Sa teacher, papasa ka ba? Mataas ba yung grade mo? Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa bawat isa, kailangan makita natin, mga kapatid, na kailangan natin sumunod sa Panginoon. Ano ba, mga kapatid? Obedience should encompass thoughts, words, and actions. Yung bang dapat ang pagsunod daw, hindi lang sa kilos, dapat din sa salita. Hindi lang ba sa salita, dapat pati sa kilos. Eh dapat yung kilos sa salita, nagtutugma. Tama ba? Dapat nagtutugma eh. Pag sinabing opo, kikilos na. Pero hindi, kung gaya ng mga bata ngayon, sa cellphone, ano mo ngayon? Doon sa ano, opo ma. Diba? Inano mo na, opo ma. Diba? Nag-o-opo siya sa salita, pero sa gawa, hindi. Tama ba? Kaya anong mangyayari? Makikita ka ng nanay mo, nagsiselfone ka, anong dadaputin ng nanay? Ha? Hindi dadaputin yung cellphone, kukuha ng pamalo, pagpapalumalo. Diba? O kaya gagawin siya, kukunin ka. Diba? May palipit na kayo mamamayo. May palipit na kayo, malating katlot. Hindi po, bira, no? Laki sa layaw kayo eh. Di ba? O kaya yung nanay mo, tinitigan ka. Natitigan kayo ng nanay nyo. Nung tinitigan kayo, anong ginawa nyo? Kumilos pa kayo agad? Kaya matigas talaga ulo dito eh. Tinitigan na daw, hindi pa Di ba? Alam nyo ba, nung unang panahon, titik pa lang ng magulang, sumusunod na. Kumari yung nanay. Mabilis na. Kasi bakit? Yung titig na yun, may ibig sabihin, mamaya mapapalo ka. Tama ba? Pero ngayon, mga kapatid, yung titig lalabas. Di ba? May bugtong maya taging kakalawi. Di ba? Minsan kasi, hindi nyo alam yung titig eh. Di ba? Sabi nyo, minsan, sasabihin nyo pa sa yung mga magulang, ano yung mama ako? May puling yata. Di ba? Hindi nyo alam yung ano, isang tingin eh. Di ba? Kaya nagagawin ng magulang, 2 tingin, 3 tingin, hanggang maduling. Di ba? Kasi bakit? Karami ng mga kabataan ngayon, inuulit ko, kulang ang kanilang pagsunod. Kabataan ngayon, mga kapatid, kulang ang kanilang pagsunod. Karamihan ng mga tao ganun din pagdating sa Diyos. Andiyan ang salita ng Panginoon, but the question is this, mga kapatid, are you willing to follow? Are you willing to do what the Lord wants you to do? Nako, kaya sabi nito mga kapatid, kailangan natin yung words and action nagtutugma. Nako, kaya sabi ng ating pinag-aralan, we must keep the commandment of God. Tago mo salita ng Diyos. Ilagay mo salita ng Panginoon sa inyong mga buhay. Nako, ano pa mga kapatid? Number 3, implication of the whole matter. Whole duty. What's our duty? Ano yung kailangan natin? Ano yung trabaho natin? May trabaho tayo sa Diyos, may duty eh. Di ba? Ano yung word na duty? Trabaho. Na po, may illustration eh. Kaso, siguro hindi makita ni Joyce. Na po, yung whole duty of man. Na kailangan ng tao, maunawaan niya ano bang word na duty. Trabaho. Kinakailangan gawin. Kinakailangan gampanin. Na po, pag sinabing duty, maging responsable tayo sa trabaho na pinahayag sa atin ng Panginoon. Kaya kami po mga kapatid bilang lingkod ng Diyos, minsan nandun ng pagod, minsan nandun ng hirap, pero dahil may binigay na duty yung Diyos sa amin, hindi pwede magreklamo. Hindi pwede umayaw.
No po, nung nakaraan yan, kasama ko si Nanay Julie, no? Aga pumunta doon sa Malabon. No po, aga nagluto, nag-prepare, nagpakain. No po, so tanong, kung iisipin lang namin, ako po bilang pastor, ano kaya yung mapapala ko doon? Sabihin nyo, ano kaya yung mapapala ko doon? Ay siguro si pastor binibigyan ng pera. Hindi po. Hindi po ako binibigyan ng pera doon. Amen. Mapapalad nga yung mga nagtatrabaho, meron eh. Amen. May 1K. Di ba? May 700 minsan. Amen. Na po, pero si pastor, mga kapatid, wala. You're right. Kasi di naman bayaran si pastor doon. Amen. Bibigyan ako, hindi, okay lang. Kasi bakit? Duty ko sa Diyos yun eh. Amen. Di ba? Kaya minsan talagang pagod na. Na po, ako nung pumunta ako doon talagang pagod. Punta ka doon, tapos, di ba? Pagkain, hindi pa nakaprepare. Tapos, magkikiusap ako, ulugaw muna, di ba? Pero sa biyaya ng Panginoon, nagkatugma-tugma naman. Amen. Naging maayos naman. No po, pero gusto kong emphasize ito mga kapatid, kung iisipin ko lang yung pagod, iisipin ko lang yung hirap, ayaw na ako. Pero dahil iniisip ko yung duty ko sa Diyos, tungkulin ko sa Panginoon. Ano tungkulin ko? Ipangaral ang salita ng Diyos. Meron na nga willing gumastos. Amen. Di ba? Alam niyo ba, yung mga napuntahan ko noon, ang dami ko napuntahan, nakapagsalita sa maraming tao. Yung mga kapulisan, magsasalita ka sa kanila, ilan sila? 400 people. Nasalita ka. Sasabihin ko, salita ng Diyos. Hindi ba pribilehyo para sa akin yon? Hindi ko ginagawa yun para sumikat. Ginagawa ko yun. Bakit? Kasi tungkulin ko sa Panginoon. Amen. Na po, nung nag-direct kami pa uwi, huwag na ako mga duling, mga pakanya na ako, ano, di ba? Amen. Nag-stop over ko pa. Di ba? Kasi kailangan kayo pang pagpaging sarili ko eh. Di ba? Pota biyahing langit tao na Nanay Julie. Di ba? Oh. Pero nag-direct na naman. Papunta. Bakit? Kasi nga meron akong trabaho para sa Diyos. Amen. Kayo, kapag binigyan kayo ng trabaho ng Panginoon, anong gagawin niyo? Tutulungan niyo lang. Binigyan kayo ng trabaho ng Diyos, anong gagawin niyo? Magsiselfon lang. Ha? Binigyan kayo ng trabaho. Kunwari yan, si Brother Mark, nandito, may trabaho sa church. Meron pong ginagawa dito sa side. Nakikita niyo po ba yung nagagawa dyan? Trabaho yan para sa Diyos. Na po, hindi trabaho para sa simbahan. Ay para sa tao lang, pang-personal. Trabaho yan para sa Diyos. Hindi para kay pastor. Na po, sa may task. Kunwari si Mark, yung ginawa niya, natulog lang. Eh may trabaho. Natanong, kikilos ba kusa yung pala parati? Kikilos ba yung yung semento? Haluin niya ba ang sarili niya? Di ba hindi? Meron kailangan magpagamit. Meron kailangan kumilos. No, po, yun na po ang ibig sabihin mga kapatid, na kailangan pahalagaan natin yung tinatawag na whole duty of man. Amen. May dapat gumawa. May dapat mag-act. May dapat kumilos. Sino po ang kikilos? Yung mga mananampalataya. Amen. Di ba? Tayo ang magpapagod. Minsan nakaka-receive tayo ng mga consolation prize. Ako, lang sinasabi sa mga nagluluto, po, na sinasama ko doon, huwag niyo pong tanggapin as na trabaho yun. Po, meron bayad, yes, para sa inyo. Kasi hindi ko naman papabayaan na wala kayong kapalit. Pero ang tawag doon, consolation prize lang yun. Amen. Di ba? Gagawin niyo pa rin yung bakit. Kasi, di ba? Magluluto ako bakit? Kasi magsusoul winning si pastor. Magsishare ng word of God si pastor. Di ba? Mag-i-involve ako dito. Bakit? Kasi nga, di ba? Tutulungan ko yung pastor ko. Dapat yun yung mindset. Hindi yung mindset na, ay, makakuha ko ng 700 dito pag-uwi. Amen. Di ba? Oh, dapat hindi ganun. Amen. Consolation prize lang yun. Right. Di ba? Lagi sinasabi kay Brother RJ, ganun din. Huwag kang mag-drive doon dahil bibigyan ka, hindi. What if hindi ka binigyan? Right. Sa susunod, wala ka na. Amen. Di ba? Ganun po kasi yun eh. Kaya dapat mga kapatid, tignan natin yung duty. Tungkulin. Anong tungkulin natin? May tungkulin tayo sa Diyos. Tungkulin tayo sa Panginoon. Di ba? Kapuyat tayo. Magre-reklamo na ba tayo? Dahil ba napagod tayo? Sa tingin nyo, magre-reklamo na tayo. Meron na tayong lisensya para magreklamo. Sasabihin, Lord, pagod na po ako, tulog muna ako Di ba? Kunwari, bukas na naman, bukas. Monday na naman. Di ba? Meron na naman gawain doon. Sa Manamon. Pupunta na naman sa mga tao. Pagluluto na naman. Walang katapos ang lugaw. Di ba? Di ba? Pero kagandahan doon. Niluluto mo, lugaw lang. Di ba? Di ba mahirap niluto yun eh. Kahit nga people, kaya niluto yun eh. Di ba? Pero ang tanong dito, meron na ba tayong lisensya para magpahinga?
Sabi nga, na po, dapat sa gawain ng Diyos, hindi lang puro pahinga. Kasi sa totoo lang, marami naman tayong pahinga eh. Hindi naman lahat ng pagkakataon, trabaho. Tama po ba? Nagpapahinga rin. Minsan kasi kaya lang tayo napapagod kasi bakit? Atupagin natin cellphone. Atupagin natin yung chat, yung laro, yung games. Napapagod tayo sa walang kabuluhan. Pero kung ang pagpapagod natin mga kapatid, ilalagat natin para sa paglilingkod sa Diyos, hindi magiging sayang. Amen. Hindi magiging sayang. It all counts. Hindi ba ni Sister Joyce? Nakwento niya pa sa inyo. Naghahanap siya ng kokin ka na mataba. Di ba? Gusto siya kasi sumama eh. Kaso pinabawalan siya. May bagyo daw. Kasi nga may signal dun eh. Kaso wala namang ulan. No? Di man malakas yung hangin. No po? Pero pinagbawalan siya. Pero anong ginawa niya? Gumawa siya ng paraan. Yung challenge siya kanina, kung minsan kayo, nakakapagdahilan kayo, papasyalan kayo, magbabarkada lang kayo, maglilibot lang kayo, nakakapagdahilan kayo. Tama ba? Amen. Nakagawa kayo ng paraan. How much more pagdating sa Diyos? Di ba? Minsan tayo, pagdating sa Panginoon, ay, sabi na kung mama ako, bantayin kayo pa yung balemi. Yung papo si Simba. Anak ka mukha sunurin eh. Bantayin niya pa yung balayo eh. Pero kaya tangaluang alto, papabantayin ng mama mo yung balayo. Nanggagawa mo, tatakas ka. Mag-basketball ka, mamasyal ka. Di ba? Hindi nakakalungkot, pero pagdating sa atin, ay, hindi mo na po akong mag-church. Kasi pinagbawalan po ko ng nanay ko eh. Kaya niyo ba sa Bible? Sa Bible pa mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, sa pagsunod mo sa Diyos, sa paglilingkod mo sa Panginoon, ang una mo makakaaway, yung pamilya mo. Amen. Kasi bakit? Hindi nila maunawa ang ginagawa mo. Mas gusto pa nila, diyan ka na lang sa bahay, diyan ka na lang, matulog ka na lang, maglinis ka na lang. Na po? Kaya sabi ng Diyos, kailangan ka daw tumayo. Kailangan ka daw manindigan sa Diyos. Kasi nga, ang pagsamba natin sa Panginoon, hindi mali. Tama ba? Amen. May mali ba sa pagsimba? Wala. Tama? May mali ba sa paglilingkod? Wala. May mali ba sa pagpunta sa simbahan? Wala. Di ba kayo nagtataka pag naglilibot kayo sa kung saan-saan? Di ba? Di man kayo agad hinahanap, pero pag nasa church kayo, hinahanap kayo agad. Right. Tama ba? Sabi mo, uwi ka na, nasa church ka. Ba't ka sa church ka pa? Pero pag madaling araw, di ba? Ako, kasi bakit? Kasi nga, hindi nila naunawaan yung tamang paglilingkod. Yung po tinatawag na duty. Nga po, kaya sa umaga po ito mga kapatid, kailangan natin maunawaan. I-highlights mga kapatid, ano bang kailangan natin gawin? Gano'n ka nakalalim sa Diyos? Nga po, gano'n ka nakalalim sa Panginoon? Yung relasyon mo sa Diyos. Paano masasabi talaga ang Diyos ay Diyos mo? Di ba? Masasabi kong Diyos ko ang Diyos ko. Bakit? Kasi gumagawa ko ng paraan para mapakita ko na mahalaga ang Diyos sa buhay ko. Hindi lang ako magsisimba kapag gusto ko. Hindi lang ako magsisimba kapag masaya ako. Kahit ano pa ang pinagdadaanan ko, magsisimba at magsisimba ako. Pwede mo kaya natin gawin yun? Kasi minsan ang pagsimba ng iba, buy mood. Di ba? Kunwari, yung iba, ay, may kagalit ako ngayon, ay, hindi kami nagkakaunawaan, hindi mo na ako mag-church. Could you imagine, dinadamay mo pa ang Diyos sa hindi yung pagkakaunawaan? Amen. Di tama. Di ba? Tapos yung iba, ay, may utang kasi ako ay ano eh, huwag mo na ako mag-church. Kay ma'am. Di ba? Kaya sa umaga pong ito, mga kapatid, dinideclare ko na, ha? Ito ay utos. Bawal na pong mangutang sa amin. Kasi pag nakakautang kayo sa amin, hindi na kasi church. Di ba? Di ba sa totoo lang? Gusto mo maghiwalay tayo pag nangutang ka? Amen. Kasi bakit? Pag hindi ka nakabayad, mahiya ka eh. Tama? Kapag sisigilin ka, ayaw mo. Amen. Tama? Pero no, kailangan mo, di ba? Pinakinggan ka namin. Di ba? Amen. Nga po, inabot ka namin. Right. Inunawa ka namin. Amen. Di ba? So sana mga kapatid, maunawaan natin. Kaya sa umaga pong ito mga kapatid, bawal na pong mangutang sa atin. Amen. Na po, na para hindi tayo maghiwalay. Gusto ba maghiwalay tayo? Ha? Gusto ba darating yung tayo mahiya na kayo sa amin? O, huwag na kayo mangutang ha. Jasmine ha, huwag ka nang mangutang na 100 ha. Baka pang bibinggo mo lang. Di ba? Wala. Di ba? Mas maganda yung relationship natin. Amen. Na po, kesa sa pera. Right. Kaya dapat ang kailangan natin gawin mga kapatid, huwag natin gawin mga dahilan yan. Amen. Mas unahin natin maglingkod sa Diyos. Bakit? Tungkulin natin sa Panginoon. Yes, dumarating po yung punto, may mga pangangailangan tayo. Pero alam niyo ba mga kapatid,
Di ba, like nga sinasabi sa inyo, kapag meron naman ay nagbabahagi naman, tama ba? Amen. Dapat alam natin yung salitang minsan wala. Amen. Na po, sa tingin nyo ba lahat ng pagkakataon, may pera ba kami? Wala. Si Mama Eileen nagpapahiram yan dati. Kaya, hindi niya pera. Amen. Kasi wala naman kami pera eh. Amen. Hindi naman nagtatrabaho. Ang trabaho namin gawain ng Diyos. Amen. Pastor, pero bakit nabubuhay kayo? Yun nga eh. Yun ang kadakilaan ng Diyos. Amen. Di ba? Yun ang biyaya ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Nagpo-provide ng Diyos. Meron pwedeng gamitin ng Panginoon para ma-provide ang pangangailangan. Kung budget, meron tayong pinapatrabaho dyan. Di naman tayo nag-project. Di tayo nagkaroon ng commitment. Pero may nagagawa. Bakit? Kasi biyaya ng Diyos. Di ba? Kaya sana mga kapatid, tayo po, yung tema natin this month of January and February, cheerful giving. Masaya magkaloob, masaya magbigay, masaya magbahagi. Kasi nga bakit? Nagbibigay ang Diyos sa atin. Kaya sabi ng Diyos, that is our duty. Yun ang trabaho natin. Nako, ano pa mga kapatid? Challenges in overcoming them. Ano yung mga challenges in overcoming? Temptation and sin. Acknowledge struggles we face in living righteously and the need for repentance and forgiveness. Amen. Nako, yun daw, kailangan natin may challenges para ma-overcome yung mga bagay na hindi tama sa ating mga buhay. Yung temptation and sin, tukso at kasalanan, na minsan pilit tayong inuudyukan ng ating kaaway. Pero nawa mga kapatid, hindi natin mairalin ang ugaling Satanas. Di ba? Kasi ang ugaling natin mga kapatid, dalawa eh. Ugaling maka-Diyos, ugaling, di ba? Kapag may ano dito, yung sungay, anong tawag nyo? Ha? Ano Brad? Santanas. Santanas. Oh, kapag may sungay, sabi ni Marvin, ang ugaling Santanas. Brad, Satanas. Santanas. Satanas. No? Oh, di ba? Yun ang ugaling natin dalawa eh. Ugaling maka-Diyos. Ugaling, di ba? Hindi maganda. Pag hindi maganda, ugaling Diablo, ugaling Satanas. Di ba? Kaya kayo mga kapatid, ano mas gusto nyo ugaliin? Ha? Ugaling maka-Diyos? O ugaling Santanas? Ha? Dapat mas pili natin ugaling ng Diyos. Amen. Di ba? Anong ugaling ng Panginoon? Ugaling matuwid. Tama? Anong ugaling ng Diyos? Ugaling tama. Anong ugaling ng Panginoon? Ugaling mapangunawa. Anong ugaling ng Diyos? Ugaling mapag-ibig. Di ba? Hindi nagtatanim ng galit. Hindi nagtatanim ng puot. Uunawain dapat natin ang bawat isa. Alam niyo ba? Nagkakakilala lang tayo kapag nagtrabaho na tayo na sama-sama. Amen. Oh. Pag nagtrabaho tayo na sama-sama, magkikita mo ng mga ugaling natin. Right. Mga magtatapo, may mga magagalit. Ganun yung ayaw inutusan. Di ba? Kasi doon na eh. Pero the question is this, nakita mo yung ugali ng iba. Ang tanong, iiwalay ka ba? Ha? Iiwalay ba tayo? Iiwas na tayo sa kanila. Hindi. Kailangan mo siyang intindihin. Amen. Kasi bakit? Kasi nga, iba-iba tayo ng ugali. Amen. Di ba? Kasi nga, kaya ka naninibago dahil doon lang tayo nagsama eh. Pero kapag sa tagalan na, alam nyo na. Alam nyo na kung paano pakitunguhan. Alam nyo na kung paano timplahin. Alam nyo na kung paano ang inyong susolusyonan yung bawat mga ginagawa natin. Amen. Tama ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, kailangan natin iwasan ng tukso. Tukso para umiwas. Tukso para huminto sa paglilingkod sa Diyos. Mga kasalanan. Ano ba mga kapatid? We must seek God's help for these challenges to overcome them. Kailangan natin patuloy na hanapin ng Diyos. Tawagin siya. Call to action. Yung bang kailangan kang tumawag para kumilos ka. Para may gawin. This is our primary duty as a Christian, that we should follow God in our life. Amen. Sundin natin ang Diyos na walang pag-aalinlangan. Walang pagdududa. Nagdududa po ba kayo sa Diyos? Nagdududa ba ang Panginoon sa pwedeng gawin sa atin? Alam niyo ba mga kapatid, kung tayo lang ay magpapatuloy, maglilingkod sa Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, ang buhay natin dati patapon. Ang buhay natin dati hindi maayos, hindi maganda. Puno na nga ng pagsubok, puno ng problema eh. Pero I believe you mga kapatid, I tell you, believe on the Lord sa magagawa sa buhay natin. Ito ay in-example ko sa inyo si Brother Mark. Si Brother Mark, guwapo na ngayon, Diba?
Oh, guwapo na. Oh, Brad, huwag kang tatawa, huwag kang tatawa. Ano lang, serious type, serious type. Mark, serious type. Oh, yun na, guwapo. Di ba? Guwapo na. Di ba? Ilang buwan pa lang dito yan. Paano na lang kung mag-iisang taon yan, mga kapatid. Di ba? Kayo mga girls. Okay, mga girls, ngayon. Hindi smile nyo. Baka darating yung time, mahabol-habulin nyo yan. Magiging ding-dong Dantes ng Good Shepherd San Manuel yan. Di ba? No? Ding-dong Dantes. Kasi bakit? Malayo ba mangyari yun, Jasmine? Malayo mangyari. Hindi malayo mangyari. Kasi bakit? Naglilingkod siya sa Diyos eh. Di ba? Kasi nga, mga kapatid, kapag ang Diyos, naglagay siya, nagpagamit ka, ayusin ang Diyos. Amen. Ayusin ang Diyos sa buhay nyo. Minsan, sabi nga niya, ding-dong Dantes, diba? Yeah, tingnan natin, pagkatapos ng isang taon kung hindi ka pag-aayos sa kanya. Diba? Para pansinin ka niya. Bakit? Kasi nga kapag naglilingkod ka sa Diyos, papagawa mo siya. Aayusin yung mukha mo, ayusin yung galing. Ire-respeto ka. Na po, ganun po yan mga kapatid. Hindi ka pa rin nagtitiwala. Diba? No? Ganun po ang tao. Ganun ang tao. Kasi bakit? Yun ang isipan natin eh. Patay tayo mga kapatid, pagpagamit ng kayo sa Diyos, maglingkod kayo sa Panginoon. Kaya ng Diyos. Ayun sa inyong buhay. Ako po ba? Alam niyo po ba ako dati? Hindi naman ako pansin-pansinin eh. Kapahit-pahit ko lang. Mukha akong tuko. Di ba? Mukha akong I don't know. Nung hindi ako naglilingkod sa Diyos, doon lang ako. Hindi maganda, hindi maayos. Pero di ba nung naglingkod ako sa Panginoon? Oh, may ano ka sa akin na kaya. Di ba? Nung naglingkod po ako sa Diyos, ba ang kapatid? Di ba? Napansin ako. Di ba? Dati di man ako pansin-pansin. Pero lagi na ako tumatayo dito, nagpapaawit, naglilingkod sa Panginoon. Mira, marami na nagkaka-crash. Crash landing yan yun. Di ba? Oo. Nakilala ko si Mabay, kasi ganun po yun mga kapatid. Pag pumunta kami sa iba't ibang mga simbahan, ano ba pumunta kami sa iba't ibang mga simbahan, yung pangalan ko sumisikat kasi nga sikat ang pangalan ko. Energo. Hira, no? No? Kasi bakit? Dati lang patapon eh. Dati hindi man pinapansin. Doon lang sa tabi-tabi. Pero nung naglingkod sa Diyos, inayos sa Diyos. Natingin nyo, kung hindi ako magpapastor, mapapangasawa ko kaya yung maganda? Nakabawi eh. Uy! Natingin nyo kaya si Ma'am Maylin, kung hindi siya naglingkod sa Diyos, makakapagkasawa kaya siya ng pogi? Ay, mas malakas yung palakpak. No? Yun eh. Napapasinin nyo pa mga kapatid. Kung kayo hindi naglilingkod sa Diyos, kung nga si Sister Jasmine, hindi siya nagsisiba, ang mapapangasawa nito, lasenggo. Lagi siyang nung pag manliligaw siya, ibigay ko ang bituin sa'yo. Diba? Pero nung nakasawa na niya, dahil nga laging umiinom ng alak, laging binibigyan ng bituin. Diba? Nahilo na. Ginawang punching bag. Bakit? Kasi nga, di naglingkod sa Diyos eh. Diba? Oh. Kung nga si Patricia, ito si Patricia, kung hindi na nagsisimba to, makakapagkasawa na maga. Bata pa lang, diba? Adwalang tamping. Diba? Kasi bakit? Hindi naglilingkod sa Diyos eh. Mapapaliwara ang buhay. Tama mo ba? Mapapaliwara ang buhay. Oh, si Marvin. Kapag uminto na sa pagsisimba to, ay mga kapatid. Geng-geng. No? Geng-geng na yan. Baka papasyalan na lang natin sa kulungan. Di ba? Nakakulong na siya. Tapos si Mark, papasyalan siya. Marvin, ba't ka nandyan? Tapos sasabihin ni Mark, yung kasi hindi ka na nagsisimba eh. Di ba? Mas ginusto mo ang barkada. Mas ginusto mo ang bisyo. Kaya rin dyan. Diyan ka. Diba? Kailan nyo ba mga kapatid sa buhay natin? Nasa sa atin po ang gusto natin. Kaya dapat mga kapatid, piliin lagi natin ang Diyos. Inuulit ko mga kapatid, na ako sa buhay mo ng bawat isa, may magagawa ang Panginoon. Amen. Pwede ngayon, pwede pagandahin. Na po, sa mga nanay natin, nalilate na sila eh.
Di ba? No? Eh, lagi nila sinasabi sa kanilang mga anak, eh, kayo kahit magkasama na, ne? Diba? Maglingkod lang tayo sa Diyos. Amen. Pwede ayusin ng Diyos. Di ba uli ang lahat? Nagkamali man tayo ng una, pwede makayusin ng Diyos. Na po, ang kailangan natin gawin mga kapatid, yun nga, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Amen. Hingin natin ang biyaya ng Panginoon. Tutulungan tayo para ma-overcome yung mga bagay-bagay na pwedeng mangyari sa atin para sirain ang mundo. No po? Kaya dalangin ko po mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, patuloy lang tayo sa ating pagsamba, paglilingkod. No po? Ano yung full duty ng Diyos? Ano yung full duty ng man na binigay ng Diyos sa atin? Fear God. It means respect God. It means love God. It means honor God. No po? And keep His commandments. Kanyang mga salita. Tago natin. No po? Ilagay natin sa ating puso ng isipan. Guys, kayo mga kababaihan, huwag muna kayong, di ba? Huwag muna kayong maglalab-lab-lab dyan. Di ba? Huwag muna kayong mag-boyfriend dyan. Di ba? Mag-aral na mabuti. Maglingkod muna sa Diyos. Magpakatapat muna sa Panginoon. Di ba? Magpakatapat muna. Tingnan nyo, sister Jenny. Di ba? Tayo nga, Jenny. Uy, pambira, oh. Para ng angel. Fallen angel. Di ba? Sige, sige. Sa kutkot, mga kapatid, ano yan? Yo. Yan. Pero dito, mga kapatid, pansinin nyo. Dahil nga naglilingkod sa Diyos eh. Tingnan nyo, mga kapatid, dahil naglilingkod sa Panginoon, babaguhin ng Diyos eh. Amen. Itatama ng Panginoon yung pag-ugali. Itatama ng Panginoon yung pagkilos eh. Itatama ng Panginoon yung puso't kaisipan. Ano yung mangyayari ngayon? Tira, oh. Panang angel ngayon. Di ba? Kaya darating yung time, may magsasabi sa kanya, "You're my angel." Di ba? My angel. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, na po, inuulit ko, pinigay sa Diyos. Na po, yung kasi mga kasama ko eh. Ito yung mga nakikita ko eh. Di ba? Kamukha yan, si Sister Jasmine. Di ba? Kung Sister Jasmine lagi na lang nakaka-uwi, lagi na lang nagbibingo to. Di ba? Diba? Di ba nagbingo siya? Nagbingo din naman siya. At tinanong ko, hindi naman siya, ikaw? Oo, tawa siya. Kaya alam niyo ba mga kapatid, kung si Sister Jasmine hindi magiginig sa amin, hindi magiginig sa salita ng Diyos, yun. Amen. Manalakad din kakasok-kasok. Diba? Pero kung magiginig siya, hindi nakakaganda ng buhay yun, iiwasan niya. Itatama niya. Tama ba? O si Patricia, anong ginagawa mo, Patricia? Tongking. Ay, Hindi po ako nagsasagal. ay, Hindi ka nagsasagal. Bakit? Para kurus daw po. Ito siguro araw siguro. Ay, so kidding aside mga kapatid sa bawat isa. No, tapos na po tayo. No, ang pinaka gusto kong i-emphasize ito mga kapatid, na po, yung whole duty natin sa Diyos. Amen. Ano yung trabaho natin sa Panginoon? Ano yung tungkulin natin sa Diyos? Maglingkod tayo. Maging tapat tayo. Magpagamit tayo sa Diyos. Amen. Ang Diyos pwede niyang baguhin ang ating buhay. Pwede niyang ayusin. Pwede tayong pagandahin. Pwede iangat ang ating pamumuhay. Yes, sa buhay natin tayo perfect. Marami tayong mga kamalian. Mga pangit na ugali. Pero kailangan tayong malumawak ang ating pangunawa. No po, sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Huwag natin sundin ang sarili nating kalooban. Kasi ang sarili nating kalooban, ugaling hindi maganda, ugaling makajablo, ugaling satanas. Pero kung kukunin natin ang gusto ng Diyos, makukuha natin ang ugaling makadiyos. Amen. Na po? Kaya sana mga kapatid, ang panalangin ko po sa buhay po ng bawat isa, keep on lang kayo sa inyong paglilingkod. Ako po bilang pastor, like ko sinasabi sa inyo, ang dami ko na nakasama, ang dami ko na nakita. Na po, minsan nandun pa mga ngako, kami po yung mananatili. Pero di sila nananatili. Di ba? Kaya nga sabi ni Sister Joyce, hindi na ako mangangako kina pastor. Kasi pag nangako kina pastor, kina ma'am, di ba? Baka mananatili na lang ako dahil sa kanila. Amen. Right. Maganda nga naman yun. Huwag kang mangako sa amin. Kami rin, di naman nangangako sa inyo eh. Amen. Nangangako kami sa Panginoon. Amen. Kaya kayo rin, mangako kayo sa Diyos. Right. Huwag kayong mangako sa tao. Mangako kayo sa Diyos. Kasi kapag ginawa nyo lang para sa tao, walang blessing. Amen. Walang pagpapala. Walang supli.
Na po, kaya sana mga kapatid, sa buhay ko ng bawat isa, patuloy lang tayo. Sabi paglilin ko, so umagang ito, kasama natin, si Brother Daniel. Ano pangalan niya? Ha? Timothy. Salamin ako, hindi nakikita. Ha? Timothy. Brother Timothy. Ano? Barangay San Pascual. No, kung patuloy lang kayo magkikisama sa amin, ayusin ang Diyos ng buhay. Amen. Makakatulong kami sa inyo. Alam niyo ba makakatulong kami sa inyo? Ayun, makakatulong sa amin. Tayo lahat, makakatulong tayo sa bawat isa. Amen. Di ba? Huwag natin isipin, ay, wala naman silang maitutulong sa hindi. Lahat tayo may maitutulong sa bawat isa. Give and take lang po yan. Higit sa lahat ng Diyos. May magagawa ang Diyos. May maitutulong ang Panginoon sa amin. At ako, kapag ako'y tumatag sa Panginoon, meron din ako magagawa para sa Panginoon. Maglilingkod na may katapatan. Gagawa ng mga bagay-bagay ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Amen. Kaya sa umaga po ito, mga kapatid, researchers, tanong, pagod na po ba kayo? Pagod na po ba kayo pumunta na simbahan? Ha? Pagod na po ba kayo nakikinig? Po. Pagod na ba kayong umaawit para sa Diyos? Hindi po. Pagod na ba kayong manalangin? Hindi po. Alam niyo ba si Satanas, pinapasok sa atin kay simbahan, pagod ka na. Kasi pag napagod ka, ano gagawin mo? Ihinto ka. Tama ba? Kaya isipin po natin, huwag tayong maging papagod. Amen? Huwag ka papagod, pumunta sa simbahan. Huwag ka mapagod sa paggawa para sa Panginoon. Huwag tayong mapagod kasi bakit? Ang Diyos naman ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Huwag nating hayaan mga kapatid na si Satanas magawa ng paraan para tayo mahinto sa ating paglilingkod. Kaya sa umaga ito, makakot tayo sa Diyos, Lord. Sa biyaya mo mananatili ako. Amen. Wala man yung iba, pero ang importante ako, nandito na pinito para sa iyo. Pwede po ba natin gawin yun? Pwede po ba natin sabihin para sa Diyos? Tayo lahat ito kayo.